Martin, nung last week napuntahan natin yung AFP 2010 Challenge. Bali ito yung sports fest ng mga sundalo sa Campo Aguinaldo na ginagawa nila taon-taon. Ayos naman yan para makikita natin yung ating mga tropa sa AFP na nag-e-enjoy naman paminsan-minsan. Tama, Martin, kasi kadalasan nga po nakita yung mga sundalo, stricto, masungit, parang hindi mo mabiro, di ba? Pero nung araw na yun, nag-enjoy ako i-dokumentado sila kasi nga, relax na relax yung mga kasama natin dun sa Aguinaldo. Pero paano yan? Di ba merong world threat ng terrorism tapos sila naglalaro? Oo, tama ka, Martin. Pero may sagot si AFP Chief of Staff Ricardo David sa tanong mo. Sports fest is an activity, whether there is a threat or no threat. Siyempre, parte ng mga program ng armed forces. Whatever. Martin, dun sa Sports Fest, may 4 na teams. Yung GHQ, Philippine Air Force, Philippine Navy, saka yung siyempre Philippine Army. Pero may napansin tayo, Martin, na parang iisa lang yung tumahin ng shorts nung Muse sa mga sumaling Sports Fest. May iksi. Hi, sexy. Can I get your number? Siyempre, bago magsimula yung mga laro, di ba, yung ibang general, nag-warm up. Kung anong mga ginagawa. Tapos may nakita pa nga tayo isang general doon, may taga-masahe pa ng kanyang mga binti at Star player, ha? Star player. Star player. Kasi tatakbo kasi siya sa 4x100 meter run ng mga general. Saka nakita rin natin si General Mabanta, yung spokesman, di ba? Pa nakita mo, nakapati, Pero doon nakita natin siya, naka-short. Itong si Sir, mukhang handang-handa na. Wala pang 20 meters. Hindi na siya nakatakbo kasi Napunit yung shorts. na-injured siya. Pero Akala ko napunit yung Ready, set, takbo! Ayos pa ba ang buto-buto, Sir? Whatever, Yaya. Your cha-cha. Loser. sumunod naman yung tug of war. Una naglaban yung Philippine Navy saka yung GHQ. Sino mas maikling shorts? Siyempre Navy. Navy team wins! So nanalo yung Navy dun sa laban sa GHQ. So kaya naglaban ng Navy at ang Air Force sa finals. At least, hindi nasayang ang mga Schwarzenegger niyong mga katawan. Ako'y natutuwa. At the same time, namamangha din ako. Kamakailan lumipad si Piroy puntang Vietnam para umattend ka ng 17th ASEAN Summit. Alam naman natin na ang Vietnam ang #1 rice supplier ng Pilipinas. Dati, sila nag-aral sa atin dyan sa Los Baños, no? Sa Erie. Sa Erie. Kung paano mag-produce ng bigas, na quality. Ngayon, mukhang nauusan na tayo ng... Nabalik tayo pa yung kumukuha sa kanila. Nabaliktad na, nakakalungkot, no? Dati tinuturuan lang natin sila, tapos ngayon toneladang bigas na yung import natin sa kanila. Pero nung nakita, ang kwento kasi dyan, nung daw nakasakay ng eroplano si Presidente, pag dungaw niya sa labas, parang nakita niya kung paano niyo-utilize ng mga Vietnamese yung kanilang farmland. So parang, ang sabi niya, isa sa magiging agenda ng pagpunta niya doon, aalamin niya kung ano ba yung sikreto ng mga taga-Vietnam, kung bakit ganun ka matagumpay yung rice production nila. Samantalang, tayo pa yung nagturo sa kanila. Magtanim ay di biro, kailangan pang magpaturo. Ito nga, bibong-bibo daw ito si Pinoy, no? Bakit? Dahil siya lang ba ang pinaka-fluent mag-English yun at hindi na kinailangan mag-interpreter? May talent portion ba doon at nag-production number si Pinoy? Bakit? Puro jokes ba yung speech niya? Okay na, sagutin mo na nga. Yeah. Now na. Bibong-bibo si Pangulo dahil dumating siya doon ng Martes at wala pang 24 hours mula nang dumating siya, na-close na niya agad yung 2 deal. Naks, mukhang ayaw talagang matulad sa iba na puro mamahaling dinner ang inatupag. Akala ko naman bibo siya dahil maraming bigas, hindi tulad sa New York na puro hotdog. Merong mas juicy na nangyari sa Vietnam. Oo. Parang alam ko na yun. Ano yun?
Sa kauna-unahang pagkakataon mula na maging presidente si Pinoy, gumamit siya ng wang-wang. Oh, hit na yung wang-wang. Protocol pala yun sa Vietnam kapag ka mga high-ranking officers, officials, ginagamitan ng wang-wang. Kasi naman sobrang traffic. So, tinanong ko rin si presidential spokesman Ricky Carandang. You know, the president, he feels uncomfortable with that. Pero yan ang gusto ng mga host natin. So, I guess, nagwangwang yung entourage ni Pangulo. Wang-wang or no wang-wang, ang mahalaga, ginagampanan ng tungkulin sa taong bayan. Nagulat kaming lahat dahil ang gumawa ng storya yung speechwriter ni Pangulo. I'm sure you've heard about her. Si May Milang. Ayaw nga naman bali-balita ngayon dito. Paano ba naman habang todo kayod, todo trabaho si Pangulo para i-impress yung mga nasa Vietnam? Nabisto natin, isa pala sa entourage niya, hindi believe sa Vietnam. Bastos. Nabalita na lang namin nung nandun na big deal na pala or naging malaking issue na yung tweet niya nung sinabi niyang the wine sucks. Itong lambanog, gusto mong i-try at i-rate ang lasa? Tapos ang katweet pa niya ay si Ricky Carandang. Na hindi Eto siya pa, sinaway. nagtanong pa Nagtanong si Ricky. Secretary Ano sabi? Carandang. The red or the white wine? At saka ang tanong nga nila, may gwapo ba talaga sa Vietnam? Ayun, meron ba? Sagutin mo yan. Marami naman. Pati itsura ng mga lalaki doon, napansin niya. I feel pretty? Oh, so pretty! My God! Ang feeling ko, ang ganda-ganda ko. Talagang grabing kahiyan itong dulot ng tweet ni May Mislang. At sinuportahan pa ni Ricky Carandang. Alam mo kasi, Martin, ito nga ang sinasabi nila na matweet na daan ng Manulit na daan. We've told our people, not just mine, no, but in our people in the office, that whether they like it or not, they are government employees. Kasi pwede man sabihin na, you know, Twitter is a private account, but it's an account that everybody follows. Kaya doon sa mga tao. Mga 5 taon na lang ganyan ako kabilahan. Sir, yung joke nyo kanina, joke ba yun? Sabi nyo in 5 years, baka nag-aalaga na rin kayo. Oh, talaga rin siya. Sabi ko nga sa inyo dati, hope springs eternal. Sabay chance na. Habang buhay mo sa atin.